Kaya tulad ng sinasabi niya, Mangiscopus, ang santuaryong ito ay lugar ng mga makasalanan na nagiging banal dahil nagsisikap rin sa Diyos. Dahil sabi pa rin ng Mangiscopus last Sunday, ang santuaryong ito, ang pintuan, ang hagdanan ng kanyang kahanan. Kaya papalad ang dito ay pumapasok sapagkat ang pag-asa ay nasa ating ng mga kamay. Nasa ating ng mga kamay. Ang kinakailangan na nga lamang natin ay hawakan na ang ating mga tinanggap. Kung ano nagiging mga patotoo at paano binuksan ng Diyos ang ating kaisipan at damdamin. Mula tayo sa mga gawaing makasanlibutan na ngayon ay tumatahak sa gawaing kabanalan. Ay sadyang dapat natin itagay tatagaan ang ating mga sarili sa panahon natin ngayon. Bakit? Bakit kailangan natin natagaan? Sapagkat sadyang gano'n. Gumagawa ka na nga ng mabuti ngayon sa panahon nito eh. Iba pa rin ang sinasabi ng kapwa. Parang pa sabi ko nga lagi ay sinasabi ko dito kapag tayo umaakyat ng dito, sadyang mapang. Diba? Dahil pataas eh. Pero kapag ikaw'y bumaba, madali. Eh di ba, gano'n din sa tao sa panahon natin ngayon. Ayaw ng paghihirap, gusto lahat ay madali. O, libig mo na lang sa baba, huwag kang umakyat. Ayaw mo dyan, mahirap eh. Pero dapat, kailangan natin umakyat pataas. At sa alam natin ito ay mahirap. At kinakailangan natin pagtagumpayan ang lahat ng ito, mga minamahal. Kaya sabi dito, mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Ito ay sinabi sa ating mga kapatid na nakadaupang palad ang ating kapatid na si Juan, na sinasabi niya na tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Tayo, bilang mga tinawag sa Diyos, nahahayag na ba ang kalagayan natin ngayon habang tayo nandito sa lupa? Nahahayag na ba? Yes, nihahayag na ng Diyos ang magiging kalagayan natin sa lupa. Ano ba yung kalagayan dito sa lupa? Hindi ba tayo ang gagampang Kristo ngayon sa lupa? Dahil walang higit na alipin sa Panginoon. Kung paano ang Panginoong Hesukristo ay dumanas ng hirap, sakit at pagtitiis, ay sadyang lahat din naman na sa Kanya ay susunod at sasampalataya ay sadyang magdadanas din ang tinatawag na hirap, sakit at pagtitiis. Hindi hirap ng buhay na tayo ay walang makain. Hindi hirap ng buhay na tayo magkaroon ng kakulangan sa mga bagay na pangangailangan natin. Hindi ng tao. Kundi sa hirap na kung paanong pagtitiisan natin ang ating mga dating pagkatao na hindi na ito muling maghahari at makikita pa sa bawat isa sa atin. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang mga alituntunin, batas, panis, upang lalo nating maunawaan ano yung mga bagay na direktang dapat natin alisin sa ating pagkatao. Sapagat ito ang sadyang nagiging ikangay patuloy na nagbibigay ng pighati sa Diyos habang ito ay nagagawa ng bawat isa sa atin. Kaya't napakapalad ng bawat isa sa atin dahil lubos na nating nauunawaan ano yung kasalanan na nagagawa ng bawat isa sa atin. Gayong sinasabi natin minsan, ay natural na lamang sa akin. May pinag-ulo. Ay natural na lamang sa akin. Medyo matay. Ay natural na lamang sa akin. Kanya na lang medyo pero maintindihan mo rin. Hindi pwedeng maging natural ang mga bagay na pag-uugali at ginagawa ng isang taong nangyayari na makasunod. Dahil tayo ngayon bilang tinawag ng Diyos ni Mangiscopus
ang lahat ng ito na siyang masigit na nagiging dahilan ng ating pagkakasala, ay kinakailangan tuluyan na natin ito ay alisin. Kaya nga sinasabi rito, mga minamahal na kapatid, gayunman alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ano yung tinutukoy po rito sa pagparitong muli ni Kristo? Yung bang sinasabi rin dito sa banal na kasulatan na siya'y bababa at makikita ng lahat ng tao. Ito ba yung tinutukoy po rito? Mga kapatid, hindi ito yung tinutukoy po rito, mga minamahal. Nasa kanyang pagparito. Ang tanong, muli na ba siyang pumarito? Yung pangako niya, isusugo niya yung Espiritu, ay nangyari na po ba? Iba't nangyari na yan sa ating panahon. February 1st, nagtigawa ba ang Espiritu? Pumarito na nga siya. Bilang Espiritu, hindi niya taglay ang kanyang katawang laman. Espiritu lamang siyang bumaba sa ating panahon at sinasabi rito sa alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. O hindi ba? Sinasabi ngayon dito sa ikalawang buwan. Diba? Ano sinasabi? Sa ikalawang buwan? O sa unang buwan? Sa unang buwan, ang pag-ibig, Kapitulo 4, talata ay 17, ang pag-ibig ay naging ganap kung hindi natin kinakatakutan ang araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig ang ito. Kaya ito yung sa sinasabi at sa ating ngayon na ipinaunawa ng banal na kasulatan na tayo ay makikita natin ngayon ang kanyang likas na kalagayan sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Sapagkat tayo ngayon yung gaganap at gagampang bilang Kristo sa huling panahon ito. Pag sinabing Kristo sa huling panahon ito, ano bang ginagawa ng Kristo? Mga minamahal na kapatid. Sino Kristo ba ang sinatutukoy po natin? Yung bang Kristo sa bungan? Mga minamahal na kapatid. Yung bang Kristo sa bungan? Mga minamahal na kapatid? Hindi. Hindi ang Kristo sa bungan ang ating tinutukoy. Hindi. Ang Kristo na sinasabi ko ay ang Panginoong Jesus. Dahil ang Kristo, sabi nga rito, ay salitang Griego na ang kalugay pinahiran. Pinahiran. At ang katumbas ay Mesiyas. Sa wikang Hebreo, pinahiran ng langis ang sinumang itinatalaga sa isang tanging gawain. Si Jesus ay tinawag na Kristo sapagkat siya ang pinili ng Diyos na maging tagapagligtas ng Panginoon. Kaya tayo lahat, sa uling panahon ito, kung sadyang tayo ay tumanggap sa Kanya at ang Kanyang mga aral at salita na pinagkakaloob sa atin ay ating naunawaan, tayo ang gagampan at gagampang Kristo ngayon sa uling panahon. Sapagkat hindi na muling paparito ang ating Panginoong Jesus upang iligtas tayo, kundi tayo na mismo ang siyang magliligtas sa ating mga sarili. Sapagkat minsan lamang ipinako sa krus ang Panginoong sa Kristo at hindi na siya muling ipapako pa para iligtas tayo. Kundi ngayon, tayo na mismo ang magliligtas ng ating mga sarili sa panahon ito at kung paano tayo susunod at magpapasakop sa Kanya, doon natin may liligtas ang ating mga sarili. Kaya sabi pa rito, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman niyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nanatili sa Kanya ay hindi
nagpapatuloy sa pagkakasala. Tayo bang lahat sa nandito ay nananatili sa Diyos? Ulitin ko, tanong ko mga minamahal. Tayo bang nandito ay nananatili sa Diyos? Sabi rito sa ating binabasa, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kayo ba nagpapatuloy sa pagkakasala? Ulitin ko yung tanong ko. Kayo ba o tayo ba nagpapatuloy sa pagkakasala? Bakit hindi kayo makasagot? So, ibig sabihin ba, may nagpapatuloy sa pagkakasala dito? Sumagot kayo. Dahil ang ibig sabihin, kapag nagpapatuloy sa pagkakasala, kahit na may narinig ka, hindi mo sinusunod. Nagpapatuloy ka nga. Diba? Pero, dahil tinanggap mo siya, at tao naman mo yung kanyang salita, nagpapatuloy kang sumunod, pero alam mo na meron kang pagkukulang. Alam mo na meron ka pa rin nagagawang pagkakakalit. Magkaiba ba yun? Sa nagpapatuloy sa pagkakasala na nagsisikap sumunod, na alam niyang may pagkukulang pa siya. Magkaiba po ba yun? Yes, magkaiba po yun. Kasi, yung nagpapatuloy, ibig sabihin, bali wala sa kanya yung mga aral, wala sa kanya yung mga pinakinggan niya. Dahil ang sinusunod pa rin niya ay ang kanyang sarili. No? Ang kanyang sarili. Pero yung namang nagsisikap, at tuloy na nakikinig at nagsisikap, aminado na meron pa rin namang pagkukulang sa kasi hindi pa naman tayo talaga perfecto. Tayo hanggang buwan, nandito tayo sa naman, hindi pwedeng mangyari na hindi kailanman ka magkasala kahit konti-konti. Maniwala kayo? Kahit konti. Minsan nasasabi na hindi namin bigla. Nakakapagsalita ka ng di maganda. Hindi nasabi na pag ikaw ay medyo hindi agad nalimpungatan ka. May mga bagay kang nagagawa. Nakala mo tama pero mali din pala. Diba? May mga bagay na dyan na talagang tayo ay mahina pa. Dahil aminado tayo tatay, may kanya-kanyang mga kapintasan at kahinaan sa panahon. Kahit na tayo ay nagsisikap na sa Diyos, na sumunod. Meron pa rin tayong nagagawa. Ngayon, ano nga lang yung pagkakaiba ng isang tao nagpapatuloy talaga sa pagkakasala sa nagsisikap sumunod. Sa mga nagsisikap sumunod, mga minamahal na kapatid, kahit man ito ay may pagkukulang pa at nagkakasala, ang sinasabi ng banal na kasulatan sa unang 1, kapitulo ay 5, talata ay 17. Ganito ang sinasabi. Ang lahat ng gawain di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanan hindi hahantong sa kamatayang espiritual. So, ibig sabihin, yung nagpapatuloy sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan, may kamatayang espiritual yan. Ang kakampi niya. Pero yung nagsisikap sumunod, ngayong aminado tayo, pare-pareho na meron tayong pagkukulang, ay sabi dito sa banal na kasulatan, na ang lahat ng gawain hindi matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanan hindi hahantong sa kamatayan. Na ibig sabihin, pag nagsisikap ka na ba, ikaw, papatay ka pa ba ng tao? Ikaw, magnanakaw ka pa ba? Nagsisikap ka nga. Hindi na kasing bigat ng kasalanan na ating pong nagawa nung tayo ay hindi pa sumusunod sa Diyos. Pero ngayon na tayo nagsisikap na, may mga bagay na tayo ngayon ay ating mga pinagsisikapan na sadyang ito ay mapagtagumpayan. Hindi na katulad ng dati na wala kayong pakialam kung magalit tayo. Pag gusto mong murahin. Kung gusto mong magsalita ng sasabihin mo lahat ang gusto. Pero ngayon, di ba, nagpapatuto tayo. Unti-unti, nakukontrol ko na po. Diba? Ganyan tayo ngayon. Dahil nagsisikap tayo na sumunod
sa kanyang kalooban sapagkat alam nating lahat bilang tayo tumanggap sa kanya, kailangan na ito ay makita na sa bawat isa na kanyang mga tinawag. Unti-unti, sabi nga, ang proseso ng isang pagbabago kung tayo ay sadyang susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ano pa yung sinasabi dito, mga minamahal na kapatid? Ano pa yung sinasabi po dito, mga minamahal na kapatid? So sabi nga, ang nanatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy ay hindi na nakakakita at nakakakilala sa kanya. Okay. So sabi pa rito, mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid. Katulad ni Kristo, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Nagtagumpay ba ang Panginoon sa Kristo? Yes, nagawa niya po yun. Kaya ba natin wasakin ang gawa ng diablo? Kaya ba natin? Ano ba yung mga gawain ng diablo? Mga masamang gawa. Yung ba'y nasa sao din? Nasa atin din? Yes, kung hindi natin makukontrol yung sarili natin, hindi mawawasak yun. Malamang ang mangyari pare-parehong damay-damay tayo kung tutuusin. Kung magpapatuloy tayo sa mga bagay na ating kung dati pang mga ginagawa. Bakit? Anong sabi nga? Kasabihan? Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong. Ito tayo ngayon. Magkakapatid tayo. Ngayon, yung isang kapatid, anong ginawa? May ginawa. Hindi maganda. Di ba yun mapipintasan ng mga hindi pintasan? Mapipintasan yun, di ba? Hahatulan. Diba? Sasabihan pa na, akala ko ba ito yung nagsisimba? Diba? At ganda ng ugali mo. Ba't ganun siya? Diba? Pag narinig mo yun, palagay mo, hindi ka rin nasasaktan. Pwede mo sabihin, pwede nga pagtanggol mo at pasinungalingan mo pag totoo nga yung ginawa niya yung magagawa pa, yun talaga siya nangyari. So, yung kapintasan na sa atin, may bibintas din. Bakit? Kapatid mo yun Kasama kong nakaputi yun pagkatapos akala ng tao hindi talagang mabait na, talagang wala na. Kaya sa ating lahat, ingatan natin ang isa't isa na huwag kita nga ay mapahamak o mabalik pa sa dating lubluban ng mga. Kasi kapag ganun na nangyari, isipin nyo, may mga kapatid na nagpapato na sila ay inaabot ng Diyos. Inaabot ng Diyos. Ibig sabihin, inililigtas na ng Diyos. Ngayon na tayo at tayo inililigtas na ng Diyos. Babalik pa ba tayo sa dati natin pagkatao? Gusto mo yun, mga ginagawa ng kapatid? Kung sadyang pinakikita natin ang kanyang mga aral, dapat hindi na tayo bumabalik pa sa dati natin pagkatao. Sisikapin natin na may pakita talaga yung totoong pagbabago. Dahil ang totoong pagbabago, yun yung tinatawag na born again. Kung tayo na naging nagbago na. Bagong silang ka na nga, sabi nila mga Scotus. Di ba sabi niya sa atin, yung ilan sa atin ang binautismo niya, pinakalimutan mo na ang lahat ng iyong kasalanan. Sino pinagsabihin mga ganun? Ikaw, sister, sabihin ka na mga? Ako, sinabi rin sa akin ako. Kinakalimutan ko na ang lahat. Sino pa? Ang pinagsabihin ng gano'n, ama? Ikaw, pinagsabihin ng gano'n. Sino pa? Kinakalimutan. Bakit? Anong ibig sabihin ng mga Scotus na kinakalimutan niya? Pinapatawad niya. At ngayon, ang tinitignan niya ngayon, kung ano ngayon yung makikitang pagbabago sa bawat isa sa atin. Yun ngayon ang tinitignan niya. Ano yung magagawa mo ngayon dito sa loob ng kanyang misteryo? Magsisilbing patotoo ka ba para kumilala ang tao? O magsisilbing lalo ka pahamak?
Bakit ka pamahal? Kung nakikita ganun din ang ginagawa ko, ano ko pupunta niya kung ganun din pala, hindi din pala parang ganun din eh. Pare-pareho lang. Samantalang sinasabi natin, hindi pare-pareho. Magkaiba. Totoo naman magkaiba. Yung aral. Totoo naman. Dahil dito na lang sa atin, lahat ng servisyo, libre, walang bayad eh. Sa iba, may bayad. Malaking pagkakaiba po yan, mga ginagawa. Pero ngayon, ang hinahanapan po talaga, yung mga tumanggap ng aral at turo ng Diyos, ang hinahanapan. Na ano? Makakitaan ng tamang patutungo na sadyang tinanggap mo na ang Diyos. At tatanggapin ka rin ng Diyos talaga. Makikita. Dahil ang tanong mo kanina, paano nyo malalaman kayo'y tinanggap ko ng Diyos? Bilang kayo. Dahil yung sabi rito sa verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ngayon, kung magpapatuloy ka sa pagkakasala, hindi ka pa tinatanggap. Pero kung nakikita nagsisikap ka na sumusunod ka, ngayon, baka sarap yung pagmamalaki ng magulang. Yan, anak ko talaga. Anak ko talaga yan. Maana sa akin. Kung gano'ng mabait ko tatay, mabait ko. Anak ko talaga yan. Tayo ba, yung pagmamalaki ka ng spouse. Ano pangalan mo sa mga Brother Marlon? Samuel. Yan si Samuel. Anak ko talaga. Masarap pakinggan niyo, di ba? So, kailangan, bilang ikaw talaga yung anak, hindi ka na nagpapatuloy. Nandito ka lagi. Kapag araw ng linggo, basta may misa, huwag mo pamilihan ka. Bilang anak na kanyang tinanggap. Nakikinig lagi ng kanyang mga aral at turo. Hindi sa lahat, yung kanyang pinakikinggan, isinasagawa. Dahil ikaw ay isang magulang. Diba? Isang ama. At bilang ama, unang-unang kang dapat magpakita ng isang halimbawa para sa iyong mga anak. Dahil kung ikaw ay tamad, palagay mo. Diba? Pag tamad ang magulang, hindi magiging tamad din magsimba yung kanyang mga. So, yan ang isang tungkulin ng Diyos. Kasi, bilang ama, bilang isang magulang, pakikinggan na ng anak. Maaaring mapapasunod mo yung mga anak mo. Pero kapag yan ay lumaki na, ang aral mo na, ay kanyang trabaho na, kumikita na, baka mahirapan ka ng kasunodin sa kusino mo. Kasi lalay, kung siya nang nagbibigay sa iyo. Diba? Salamat naman sa iyong panganin. Kahit kumikita na, sumusunod. Diba? Kahit nagtatrabaho na. Ito siya yung unang-una na pumapahinto sa santuario. Sa kanyang tungkulin, sa kanyang obligasyon, hindi siya nakakalimot. Kaya naman, amen? Kaya sabi dito mga minamahal na kapatid, at yamang ang Diyos, ang Ama niya, hindi maaring magpatuloy sa pagkakasala. Sa verse 9 po yun. Okay. At yamang ang Diyos, ang Ama niya, hindi maaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kaya maliwanag ang mga talatang to, mga minamahal na kapatid. Kung sino sadya ang kanyang mga tunay na anak sa ulitan natin. Sa inyong sarili, sana masabi mo, anak ako ng Diyos. O baka nagdadalo, hindi pa ako. Mga ganun mga sinasabi nyo. Like binasa ko ngayon sa mga anak na hindi pa ako. Kasi, nagkukulang pa. Bakit ako sa kanila? Kung tayo ay nasa proseso sa Diyos, ang mga pagbabago, tayo yung mga sa kanyang binigyan ng pag-asa.
Huwag tayong aayaw. Huwag tayong susunod. Dahil sabi nga, ang umaayaw ay hindi magpapatuloy. Kailangan ng bawat ating inumpisahan ay ating pong pagpatuloy. Huwag po tayong bibitiw. Dumating man ang kung ano man, ang mabibigat, ang pagsubok sa ating panahon. Huwag tayong maghihina. Kundi kumapit po tayo sa Ama at magpangkat. May mga taong nasadyang sinusubok, nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng paniniwala o pananampalataya. Hanggang sa sila ay mahirapi at gumawa na lamang o magpatuloy na lamang sa kung ano at sino sila dati. Mahirap kung tayo ay may alam at meron ng patid tungkol sa kanyang mga aral, tungkol sa kanyang mga salita. Dahil kung matapos nating maalam ang kanyang mga aral na ito pagkatapos, babalik pa rin po tayo sa dati nating pagkatapos. Saan ba tayo dinalin tulad ng Diyos? Di sa kanyang sinabi. Saan? Di ba tayo dinalin tulad niya sa isang hayop, sa isang aso, at manok? Sabi nga rito, basta natin sa ikalawang Pedro. Kapitulo ay 2, talata ay 22. Buksan na, umpisa na natin sa 21. Mabuti pang 21-22. Mabuti pang hindi nila natutunan ang daang matuwid kaysa talikdan, matapos matutunan ang banal na utos na ibinibigay sa kanila o ibinigay sa kanila. Kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihan. Ang aso ay hayop at likas ang damdamin. Na ang isinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan man, babalik na muli sa dating lumugan. So, ganyan ang mga nangyayari sa mga tao nagkawalan ng lakas at pag-asa para yung tinanggap na aral ay isa buhay. Huwag naman sanang mangyari sa mga kapatid na nandito. Sa mga kabataang nandito, mga minamahal na kapatid. Kung paano kayo bilang sa inyong mga edad na yan ay inaabog kayo ng inyong mga magulang na pumasok sa loob ng sanktuaryo, makinig ng ng mga aral at turo ng Diyos. Unawain niyong mabuti at pahalagahan ang inyong narinig. Huwag yung pakikinggan lamang ninyo pagkatapos ay ilalabas dito. Sapagkat sabi nga sa banal na kasulatan, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo at hindi nyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ano ibig sabihin? Pag dinadaya nyo ang inyong sarili, ano ibig sabihin nyo? Sino nawawalan? Ang Diyos ba? Hindi ang Diyos ang nawawalan, kundi kayo. Dahil kung ipinaalam na sa inyo yung mabuti, yung dapat, tapos hindi nyo ginagawa, sayang. Yung pwede nyo gawin ngayon, huwag nyo lang pagpabukas na. Diba? Dahil hindi natin masasabi ang araw at ang panahon. Gayong sinasabi ni Mang Iskopus, siya ay dumarating tulad sa isang magnanakaw. Kung yung sabihin ikay bata pa, malakas ka pa, wala kang sakit. Kaya sa katakawan mo, baka mamaya, hindi naman sakit. Diba? Kaya napakalaga na laging iisipin natin at ating maging pangarap sa buhay. Hindi lamang yung pangarap sa tayo ay ikaw ay makapag-aral, makapagtapos, gumanda ang buhay mo. Sa mga magulang, yan ang laging sadyang narinig. Miniwika ng mga magulang sa mga. Pero dapat kasama din na dapat huwag niyong kalilimutan si Amang Iskopus sa inyong buhay. Kung ano ang itinuturo at inaaral niya sa bawat isa sa atin. Na kung ano man ang inyong napagtatagumpayan at nakakamit sa buhay nito o nararating man, ay hindi mawawala ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil sa katotohanan, ang lahat ng
nanggaling sa sanlibutan o tinuro ng sanlibutan ay pawang nakakalasing. Pero, ang buhat sa Diyos, kung meron mang mga nalasing, ito yung mga bulaang mga gulo sa panahon natin. Sapagkat nakita nila kung paano sila kikita, magkakapera. Pero sa mga umuunawang ganap ng kanyang mga aral salita, kayamanang espiritual ang siyang tunay na sasakyan. Kaya nga sinabi ng Diyos hindi sinabi, mag-ipon kayo ng kayamanang nabubulok. Hindi sinabi ng Diyos yan. Ang sinabi ng Diyos sa bawat isa at winika niya, mag-ipon kayo ng kayamanang hindi nabubulok. Ito ang tinuturan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ano kinakailangan natin na gawin sa panahon natin ngayon habang nandito pa tayo sa lupa? Ano na ang kalagayan natin sa buhay? Mahirap ka man, mayaman ka man, may pinag-aralan at kung wala. Dahil pagharap mo sa hukuman, ang tatanungin ng Diyos, ano ang iyong ginawa? Hindi niya tatanungin. Ay, napag-aral ko na po yung mga anak ko, nakatapos na sila. Magaganda na ang buhay nila. May sarili na akong bahay, may sarili akong ganito, may naipon na akong ganito. Hindi yun Hindi yun ang hahanapin ng Diyos. Kundi ang hahanapin ng Diyos. Ano ang iyong ginawa? Kaya sa ating lahat, ano ang sinasabi niya sa Galatia bilang muling talata na babasahin ko sa inyo mga bilangan. Sa kapitulo 6 ng Galatia, ay ganito po ang sinasabi sa talatang 9 hanggang 10. Kapitulo 6 ng Galatia, talatang 9 hanggang 10. Kaya, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Nakakasawa ba ang paggawa ng mabuti? Bakit sinasabi dito huwag kayong magsasawa? Tinanong ko kayo kung nakakasawa ba ang paggawa ng mabuti. Sabi nyo hindi po. Ang totoo, may nananawa sa paggawa ng mabuti. Ano ba yan? Tamad-tamad naman yan. Gusto na lang lagi, binibigyan na lang lagi. Nakakasawa na. Oh. Di ba? Oh. Mabuti ginagawa mo, pero sinasabi natin, nananawa na tayo. Kasi, ang nagiging kulang sa atin minsan, pagtsatsaga. At sa pagtsatsaga, dapat may kasamang ano? Ano kasama sa pagtsatsaga? Pagtutulog. Nagtsatsaga ka kayo, di naman kayo nagtuturo. O bigay ka ng bigay. Parang di ba sinabi nga, yung kung kayo nagmimingwit. Kuha ka ng marami. Namingwit ka ng namingwit ka ng palaka. Humingi sa'yo ngayon. Bibigyan mo rin. Namingwit ka naman, nakita ka, bibigyan ka naman. Pangatlo. Huwag sasamaan. Sabi nga rito, huwag magsasawa ugali ng tao sawain. Bakit? Hindi mo marunong magpasalamat. Diba? Maghahanap tayo ng magandang epekto o magandang feedback dun sa bagay na ginawa natin. Hindi mo lang marunong magpasalamat. Hindi mo lang marunong magpasalamat. Ganun tayo. Kung laging ganun tayo sa pagtulong natin, mananawa ka, lagi ka naghahanap. Ang sabi nga niya, mag-spot ko, di ba, kung tutulong tayo, nagmari ka ano, wag nang ipaalam pa. Gawin mo ito ng rin. Tapos ngayon, ganun tayo, naghahanap tayo ng mga feedback sa ginagawa natin. Hindi dapat yan. So, kasabay doon sa ating pagbibigay, huwag tayong magsasawa, magturo tayo. Bigyan mo ng palaka ulit. Tapos, ito, pamiglit sa'yo na. Di ba? Mamiglit ka, para nasa ako, pero kahirap pa. Diba? Pero huwag naman masakit yung salita. Huwag niyo gagawin na lang. Gano'ng kahirap mamiglit kasi paano namulong ba na tayo doon. Diba? Mamiglit ka rin, no? Para nakatutuwa kasi mamiglit. At least may pagtuturo. Hindi yung, pakubod na rin. May mga ganun pang-asal tayo, lumalaki yung butas ng ilo. Hindi na hindi bukas naman. Diba?
Yung anak yung butas din, nagbabago, di ba? O, nananawa tayo. Puno na ng hini. Pero totoong meron tayong tapos sa mga. Diba? Ang kaya sinasabi naman ng Ama, maging matalino kayo. Maging matalino. Paano kayo magiging matalino? Kapag kaharap nyo yung mga tao dito. Tandaan natin, hindi mawawala kailanman yung mga tao ito nakakahalugin natin araw-araw. Diba? Hirap talaga humawak. Kung kayo may hawak ng tao, mahirap humawak ng tao. Ibang tao lagi. Kung hindi mo i-handle ng maganda yan, ay, kaya. Ngayon, sa pag-handle ng tao, sabi ka, hindi pwede puro pasigaw. Pwede puro pagalit. Diba? Kailangan may strategy maganda puro sigus. Diba? Yung ng Panginoon sa Kristo, sa strategy yung ginawa niya, kung paano niya iniaral ang isang katoliko. Diba? Sa mga lugar na hindi siya kayang tanggapin, ipinilit pa niya. Hindi niya pinilit, kahit tama, hindi niya pinilit. Hindi siya kayang tanggapin, hindi pa tanggapin. Wala kang magagawa sa mga taong ayaw. Yung gusto yung itatanggap lang sa iyo, doon mo gawin ang isang bagay. Pero kailanman, gagawin natin ang ating tungkulin, walang pipiliin, tulad ng pangangaro natin ng salita ng Diyos, wala tayong pipiliin. Huwag dyan, mayaman dyan. Huwag dyan. Isa ganun tayo, di ba? Nararanasan natin minsan na katulad ng ibang sekta na tayo ay nagbabahay-bahay para may pakilala sa Diyos. Kapag magtaas ang gate, minsan mahirap na kapag di ba? Mayaman. Hindi tao bububot sa iyo, aso agad bububot sa iyo. Di ba? Ganun yan. So, ganun pa man, baka naman may mga pagkakataon. Kahit sila na mga kilala or may sinasabi sa buhay nito, ay may karapatan din na matanggap nila kung ano dapat na malaman at malaman kung bibigyan tayo ng pagkakataon. Kaya ulitin ko sa ating binasa, kaya huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Sipin mo. Mag-aani ka pala kung hindi ka magsasawa. Pero kapag nalawa ka, wala kang ayoko nang tulungan yan. Yan. Kapag ganun ng panahon, anong umiyaw na ugali? Anong umiyaw na ugali? Ugali yung ano? Makasal. Dito na. Ang ugali sa Diyos, isipin nyo. Sa bungad pa lang ng binasa natin kanina ibang ano, isipin nyo gano'ng kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Pag sinabing gano'ng kalaki, ang tanong din, ang Diyos ba nanawa sa atin? Ang Diyos ba nanawa ba sa atin kung nawain tayo? Sa dami natin, isipin mo. Kung nanawa ang Diyos, dapat ka. Kaya niya dahil sa tigas ng ulo ng tao sa padali ko, dapat lipulin na kung tutusin. Diba? Pero hindi. Dapat sa lugar na yun, hindi na sisikat ang araw. Dito na lang sisikat ang araw. Kung saan mabait, doon na lang. Pero hindi ginawa ng Diyos yun. Wala siyang pinili, wala siyang itinangin. Pantay pa rin. Mabuti at masama, ulan at araw, bituin, hindi niya pinagkakaitan natin. Nabubuhay pa rin eh. Di po ba? Pero tayo bilang tao, dumarating damdamin bilang tao. Hindi damdamin bakaris. Hindi damdamin anak ng Diyos. Damdamin anak ng Diyos, hindi nanawa. Kaya ako naging kapiro ko niya. Hindi ko titigilan hanggang hindi ko nakikita ang buhay. Ngayon, kung ginawa mo na ako lahat, walang nangyari, ikaw na ba? Diba? Ikaw na bahala. Ginawa mo na lahat eh, diba? Okay. Ikaw na ba? Ano gagawin mo kung hindi mo na bahala? Gagawin kami. Naiinisan mo ba siya? Amumurian mo ba siya? Ha? Isusumpa mo ba siya? Yan ang isang bagay na hindi maawa kayo at magdakarin sa pagkain. Kulang sa pagkain. At hindi kayo unawain yun na nagagawin na dapat nyo ang tanggapin. Kaya sa ating pong lahat, sana'y maintindihan niyo ang itinuturo nito ng Espiritu sa bawat isa. Kaya ang sinasabi niya, samantalahin natin ang lahat
pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So, pag-isipin mo, pero especially, lalo na, saan? Sa kapatid sa pananampalataya. So, mas masasabi kung lalo akong kapatid sa pananampalataya, ay gagawa tayo na, ay gawin mo. Ngayon, ito, ang ating pagkakamero sa mga ang bawat isa ay lubos na maunawaan ang mga bagay na ito na siyang itinuturo. Dati ang assist dito, 4. Ngayon, nawala yung kuko. Nawala din. Sana huwag tuluyan mo. Mapalitas na. Kasi may dilaw pa. May dilaw na yung dito. Na. Hingin yung pagkakataon na isuot niyo po yung inyong uniforme para kayo yung bilang assist. Yung kayo yung ganito kalaki, tanggap nyo yung pagpun. Nung kayo mas malaki sa akin, parang ayaw nyo. Anong ibig sabihin? Naspito, kaya kala ko naspito. Ganun ba yun? Mga pamangkin. So sana, pagsabihin nyo rin ang inyong mga isang pagkutan at palilahan na kapag araw ng linggo ay dapat natin bigyan sa buhay. Magsigayo po. At lahat natin ang ating mga kamay. Napag-awag ko lang. Credo in Deum, Patrim omnipotente, Creatorem cieli et terrae. Credo in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Dei Spiritus Sanctus, natus ex Maria Virgine, passus ab Pontio Pilatus, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, testia di resurrexit a mortuis, ascendit ad caelum, sedet ad dextera Dei Patris omnipotentis, in eventurus est judicare vivos et mortuus. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, cadis resurrectionem, vita aeterna. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
mayamang isopo, Lumasa atin ang pagpapay. puno ng biyaya.